So magandang umaga mga ka-hunters, no? Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan man po makaabot ang video na ito. Ito yung part 3 mga ka-hunters sa bato na binabasag po namin na hugis bungo, yung kanyang hugis. Dahil sa pagbabasakali mga ka-hunters na may laman ito sa loob, na may halo. So ibang option na naman po yung ginawa namin, no? Kasi hindi siya nabasag no, doon sa part 2 ng video natin mula part 1. So ngayon dito mga hunters, yung ginawa po namin ay kumuha kami ng gulong, yung gulong ng sasakyan. 3 piraso po yan mga hunters. Yan po ang ginamit namin na pangsunog sa kanya. Hindi na po kami gumamit ng kahoy mga hunters kasi madaling matunaw yung mga kahoy. So ito po ay matagal po ito, tatagal po ito ng ilang oras, at saka napakainit po talaga ng kapag goma yung ginamit mo mga hunters, ano. Kasi nasubukan na po talaga namin ito, yung nagsunog kami ng bato na gulong o goma yung ginamit namin. So kakaiba yung kanyang kinalabasan kapag tumama siya sa bato, parang tisilin yung mangyari dito mga hunters. So makikita nyo po dyan, so 2 oras mahigit yan, malapit 3 oras sa pagsusunog yan, dahil 3 gulong po yan ang ginamit namin dyan. So sa isang gulong mahigit 1 oras siya bago natunaw. So dito naman mga hunters, no, ginamitan na naman namin ng maso. Pagkatapos yan mapatay yung apoy, binuhusan ng maraming tubig, kasi hindi naman ano yan sa tubig kasi nasa gitna ng sapa. Ayan, kung makikita nyo, binuhusan niya ng tubig paunti-unti hanggang minamaso. So talagang napakatigas talaga yan mga hunters, no. Napakatigas po talaga ng bato na yan. Yan, kung makikita nyo po, napakalaking tao na po ang humawak dyan sa maso na yan, at numero 12 po ang maso na yan. Ayan, pero hindi talaga umubra yung maso mga hunters. Umuusok lang po yung kung saan tumama yung maso. So talagang matigas talaga sa mga hunters, kasi kung natural na bato po yan, ganyan kainit, at binuhusan ng bato ng tubig, binuhusan yung bato ng tubig, ay talagang bumibigay yan mga hunters. Sa sobrang init, umuusok pa yung bato. So pero talagang napakatigas niya. So gawa talaga siya ng mga Hapon during World War II mga ka-hunters. So hindi pa talaga nabiyak yan mga ka-hunters, no, hanggang hinahanapan pa yan namin ng paraan kung paano talaga yan biyakin. So abangan nyo po mga ka-hunters, no, yung part 3 ng video na ito, kung nabiyak po ba talaga namin ito o paano ba talaga ito biyakin. So ayan, ginamitan na naman po namin ito ng silsil. So binubutas-butas ng maliit, yung guide po niya na groove, sinundan po namin. So abangan nyo po mga hunters yung part 3 nito, kung ano talaga ang kinalabasan ng pagbiyak namin ito. So magandang buhay po sa ating lahat.